relihiyon nga makaluwas. Baysa kung saan basa nato, balik-balik ko nato from Genesis to Revelation. Why relihiyon nga makaluwas? Sabi po ni Sir Espinido, walang relihiyon na makapagliligtas. Kahit basahin natin, babalik-balik na rin natin yung Biblia from Genesis to Revelation, wala raw relihiyon na makapagliligtas. At amen tayo doon. Tayo po'y naniniwala din sa kanyang paniwala. Isang SDA po ito, na walang relihiyon na makapagliligtas. At amen po tayo doon. Ngunit, pakinggan po natin, ano ba yung masasabi ni Padre Darwin dito sa statement na ito. Video po nila ito, mga kaibigan. Pakinggan po natin. Baysa kung saan basa nato, balik-balik ko nato from Genesis to Revelation. Totoo ba na walang relihiyon na makapagligtas? Yes, totoo po yun, Padre Darwin Getgano. At kahit saan po tayo makipag-usap sa inyo, ay patutunayan po natin yan na wala pong relihiyon na makapagliligtas. Okay? So, ating pakinggan at panuorin kung ano-ano po ang kanyang mga punto kung bakit siya po'y naniniwala na may ang kanilang relihiyon daw ay makapagliligtas. No? So, saan kaya niya ito nakuha? Panuorin po natin, mga kapatid. Unang-una, para natin lubos maunawaan ang mga misteryo sa ating paniniwala, ating munang i-define ang two causes of salvation. Merong two causes of salvation, mga kapatid. Una po, the principal cause of salvation is no other than but the Almighty God. No? Siya po ang principal. Siya po ang utak sa lahat ng ito. Kaya nga, tinatawag siya principal cause of salvation. Pangalawa, meron siyang instrumental cause of salvation. Mga instrumento, Brother Edgar, na ginagamit upang ang kanyang mga plano ay lubos na maganap. Alright, so yun po ang kanyang argumento. Meron daw principal cause of salvation, ang Diyos. Pero meron ding instrument cause ng salvation. No? Meron daw instrumento. Okay? At iyan po ay filosofiya. Pero titingnan po natin, tayo po'y naniniwala na wala na pong ibang makapagliligtas kundi ang Diyos. Kung siya man ay gagamit ng kung anumang instrumento na sa atin po paniwala sa Biblia, mga kapatid, mga kaibigan, ang principal na instrument o yung instrument ng kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, siya nga yung bumaba galing sa langit. Siya po ay naging tao, nagkatawang tao upang siya po ay maipako sa cross, mamatay, mailibing at saka mabuhay maguli upang bayaran yung mga kasalanan ng sanlibutan. So He is the only instrument para tayo magkakaroon ng kaligtasan. Pero meron po tayong tinatawag na response ng tao kung ano po ang kondisyon ng kaligtasan na sumampalataya sa Kanya na siyang ipinadala. Ayon po sa aklat ng Hebreo, ang Panginoong Hesukristo siya po ay naging alay, sacrifice, para siya po ay tubusin niya ang ating mga kasalanan doon po sa cross. At yan po ay naganap na. Ngunit hindi tayo naniniwala na outside sa Panginoong Hesukristo, may iba pang paraan sa kaligtasan. Yan po ay mababasa natin dito sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Ang sabi po sa Juan Kapitulo 14, 6, verse 6, sinabi sa kanya, lakyan nga natin, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So dito po mga kapatid, meron lamang isang daan. Iisa lamang ang daan. Isang daan, isang katotohanan, isang buhay, wala nang iba. Ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, wala o sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Now, sa panalangin na pinahayag ng itinuturo ng Panginoong Hesukristo, Our Father which art in heaven, in fact, ang ating mga kababayang Katoliko, ito nga ang kanilang mini-memorize na prayer, Our Father which art in heaven. So nasa langit po ang Ama.
Now, for you to be able to be saved, kung ikaw po'y maliligtas, mapunta ka sa langit, hindi sa impyerno, ayon sa Panginoong Hesukristo, siya lang ang daan. Siya ang katotohanan. At ito po sa English talaga, ginamitan po ito ng article na the or the. That's very specific at wala na pong iba. I am the way, the truth, and the life. Sabi pa nga sa English, no man cometh unto the Father but by me. Wala na pong iba. Kaya ang instrumental cause of salvation, ang Panginoong Hesukristo. Kaya yan ang ating paniwala. So, ayon sa kanya, yun po yung kanyang tindig. Mayroong instrumental cause, mayroon din daw principal cause. Pero sa atin mga kapatid, sa salvation, yung Trinity ay nagkakaisa. Yung Diyos Ama, siya po yung giver. Yung anak ang doer ng kaligtasan. At yung banal na Espiritu, siya naman yung sealer. Siya yung nag-seal sa mga tumatanggap sa Panginoong Hesukristo. Kaya sila po ay nagkakaisa sa salvation. Ngayon, sa kanya may instrumental cause at principal cause. So atin nga bang tanungin or ating panunuorin kung ano po ba yung kanyang iba pang explanation patungkol dito? Upang tayong lahat ay maligtas. Kaya nga, nagtatag ang ating Panginoong Hesukristo ng Iglesia. Atin unang babasahin mga kapatid at mga kapuntos, ang Matthew chapter 16, verse 18. Ito ang nakasulat. So lalabas sa kanyang sinasabi na instrumento ang iglesia, instrumento daw ang, para bang, sabi kasi niya, kaya nga, nagtayo ng iglesia ang Panginoong Hesukristo. Para sa kanya, instrumental cause ang kanyang sibahan. Pero by the way, wag po ninyong kalimutan, no? Sa Biblia po, ang ibig sabihin ng relihiyon, mga kapatid, ay hindi po iglesia. Magkaiba po ang religion at saka iglesia. Kasi po sa original na lingwahe na Greek, ang relihiyon po ay triskeia. Tapos minsan gumagamit po sila ng Latin na relegare. Ang ibig pong sabihin doon ay to bind back or to connect back. Yun po ang ibig sabihin. Pero iba po ang iglesia. Kasi mga kapatid, ang iglesia sa Biblia, ecclesia po yan, dalawang tambalang salita na pinag-isa. Yan po ay kaleo at saka ek, which is called or to call. Yung ek ay out of, and then kaleo is to call. Kaya called out assembly ang ating meaning dyan. In fact, yung Catholic Answers sa US na apologists sa Roman Catholics ay alam po nila yan na yung iglesia po mga kapatid ay mga tao at hindi po yan relihiyon ayon sa Biblia. So ngayon, lumalabas na yung implication niya na may instrumental cause of salvation. Kaya daw nagtayo ng iglesia ang Panginoong Hesukristo. So sa implication niya, yung iglesia at relihiyon parehas. Okay? Ngayon, ang iglesia o relihiyon, yan yung instrument ng Diyos na para ikapagliligtas or makapagliligtas. So, Matthew 16:18 ang kanyang babasahin. Tingnan po natin kung meron ba dito. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Kita ninyo, mga kapuntos, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtatag ng iglesia. Alright. Nagtatag po ng iglesia, totoo yun. Ang Panginoong Hesukristo, nagtatag po siya, nagtayo po siya ng iglesia. Pero doon po sa binasa, masisiguro ko po sa inyo na wala po kayong nabasa doon na magtatayo ang iglesia ang Panginoong Hesukristo upang gawin niyang instrumental cause of salvation. Kaya palpak po yun na pangangaral dahil wala naman po tayong nabasa doon sa talata. Ikaw ay Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades o kamatayan ay hindi mananaig laban sa kanya. Meron bang sinabi doon na itatayo ko ang aking iglesia upang gawin kong instrumental cause of salvation para kayo maligtas?
Wala pong sinabi doon, mga kaibigan at mga kababayan. So ituloy po natin. Itong iglesyang ito ay tinatawag ni San Pablo na relihiyon. Atin mo nang babasahin ang pahayag ni Apostol Pablo sa unang Timoteo chapter 3 verse 15. No one can deny how great is the secret of our religion. He appeared in human form, was shown to be right with the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven. Actually, again, hindi po yan ang tamang salin. Mali po na salin yan dahil yan po ay talagang sa totoong salin po ng Biblia, yan po ay yung pagka-Diyos, godliness, or yung Godhead. Matthew 3:16 po, mga kapatid, ay patungkol po yan sa Godhead. Na without controversy, great is the mystery. Basahin natin sa Tagalog. Tingnan niyo po sa Tagalog. Walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yan po ang kanyang sinabi, kabanalan. Pero yan po ay godliness. Ang tema po dito about the godliness na God was manifest in the flesh. Hindi naman yan sinabi na ang iglesia tinawag niyang relihiyon. Kasi yung godliness at relihiyon dito, yung ibang translation gumagamit ng relihiyon. Pero the context itself, makikita po natin na ito po'y tumutukoy, ito'y tumutukoy sa mystery ng yung kababalaghan o ano nga ba yun sa Tagalog? Hiwaga. Okay? Sinabi po dito na hiwaga ng etong godliness. Kabanalan, ang sabi po dyan, na ang Diyos ay nahayag sa laman. God was manifest in the flesh. Okay? So, yan po yung great controversy sa godliness, mystery of godliness, na yung Diyos nahayag sa laman. Hindi po, ang kanyang punto, tinawag daw na relihiyon ang iglesyang itinayo ng Panginoon Jesucristo. Ay malabo po yun. No? Kaya mali po na na translation. Kaya eto, tingnan nga natin. Tingnan po natin kung ano po yung translation nila sa Douay-Rheims version. Ito po yung naging official English version po ng RCC. Okay, tingnan na natin yung kanilang 1 Timothy. Okay, 1 Timothy 3:16. Tapos ang ano po natin na to titingnan ay sa Douay-Rheims kung the same ba sa kanilang binasa. So sa Douay-Rheims Bible, 1 Timothy chapter 3 verse 16, ito po Douay-Rheims po ito, mga kapatid, ano? Ayan, Douay-Rheims sa 16, anong sabi po dito? Ayan, no? Ano nakasulat? Ang nakasulat po, and evidently great is the mystery of godliness. Parehas sa King James Version. Which was, dito lang sila nagkakaiba, pero hindi po religion ang ginamit dito, godliness po, mga kapatid. And he is not talking of the church, dahil meron po siyang binanggit na church dyan sa verse 15, pero sa 16, iba na po yung context ito. He is talking of the mystery of godliness na ang Diyos ay nahayag sa laman. Kaya nga, hiwaga po yun, no? Bakit po naging yung Diyos na Espiritu nahayag sa laman? So, wala po doon yung sinasabi niya na about religion, pero tingnan natin ang kanyang paliwanag. Mali po na salin ito. Tinawag na religion, godliness po dyan at ang religion. For example, religion ang another equivalence po dyan sa godliness na yan, kung religion po. Hindi pa rin siya pasok sa religion na word, dahil sa religion na word o iglesia, mga kapatid, this is not about iglesia, kundi ito po ay sa paniwala. Hindi naman ito iglesia na relihiyon, mga kapatid. Magkaiba talaga. Pero mali na salin po ito. Sa Douay-Rheims, godliness, King James Version, godliness talaga, because it's talking about the Godhead, about God, na ang Diyos ay nahayag sa laman. So, wala pong ano dito. Walang bearing po sa kanyang tema. Pakinggan pa natin. Sugitan ninyo, mga kaibigan. No one can deny how great
is the secret of our religion. Itong iglesia na tatag ni Kristo, hindi natin ma-deny kung ano kadakila. Napakalayo mga kapatid, no? Hindi raw ma-deny kung ang gaano kadakila ang iglesia na tinatag ni Kristo. Sikrito. Wala pong sinabi po dyan na iglesia po ang tema ng Apostol Pablo, kundi ang godliness na ang Diyos ay nahayag sa laman. Pero yan po ay Jesus. No? That is out of context. Hindi po tamang pag-exegete sa talata. Sa ating tinuhuan o religion, mga kapatid. At dahil po, ito pala ang kasangkapan sa ating Diyos upang marami ang maligtas. Atin mo nang babasahin ang Gawa, Kapitulo 2, versikulo 47. Ito ang nakasulat. Praising God and enjoying the goodwill of all the people. And every day the Lord added to their group those who were being saved. So kita ninyo mga kapuntos, klarong-klaro po, linaw na linaw, linaw pa sa sikat ng araw. The Lord added to their group those who were being saved. So, nagiging kasangkapan, instrumentally speaking, the instrumental cause of salvation, ang kanyang iglesia. Na tinatawag. Ayan, mali na naman, no? Ito po, mga kapatid, makikita po natin na konting pag-unawa lamang po sa context ay minsan nakasulat mismo sa syntax. No? Tingnan natin sa syntax. Ang sabi po dito, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church, ayan no, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So bawat araw daw, yung mga nangaliligtas, idinagdag sa iglesia. So hindi po idinagdag sa iglesia upang sila'y maligtas, kundi sila po ay maligtas muna, tsaka sila idadagdag. Mapambihira pong unawa. Tingnan po natin yung Duway Rims pa rin. Tingnan natin sa ibang, dito po sa talata na yan. Tingnan natin sa talata na yan, sa Acts chapter 2, verse 47. Alright, Duway Rims, mga kapatid, Acts 2:47. Ano po ang nakasulat? Ang sabi po dito sa Duway Rims version nila, praising God, having favor with all the people, and the Lord increased daily together such as should be saved. Increase daily together, no? Pero added po yan. Pero maintindihan natin na yung bawat maliligtas, idinagdag. Idinagdag sa iglesia. So kung ang iglesia po ay instrumento upang maligtas, ibig sabihin, idadagdag muna, tsaka maliligtas. Pero hindi po yan ang nababasa natin. Ang nababasa po natin, mga kapatid, yan po ay katawan ni Kristo ang iglesia. So kung ang iglesia po ay katawan ni Kristo, therefore, yan po ay mga ligtas. Hindi po yan mga samahan na walang katiyakan sa kaligtasan o hindi mga ligtas. Mga mananampalataya nga eh. Kaya yung bawat maliligtas everyday, idinagdag yan. Added. The Lord added to the church daily such as should be saved. Kasi ito po ay summary ni Lucas, ng writer, kung ano ang ginawa ng Diyos. Kasi po ito po yung nangyari na bago isinulat. Kaya gumagamit po siya ng past tense. The Lord added to the church daily, bawat araw, kasi may mali, dito nga may naidagdag sa kanila sa verse number 41. Ito ang sabi, tingnan niyo po sa verse number 41. Sa verse 41 ang sabi, then they that gladly received his word were baptized. May tumanggap po bago sila na bautismuhan. So sila po ay pinapangaralan ng ebanghelyo ng Apostol Pedro sa punto na ito. Sa tagpong ito, siya po ay si Apostol Pedro nangaral ng ebanghelyo, at yung mga sumampalataya, yung tumanggap sa kanyang salitang ipinapangaral, yung ebanghelyo, nabautismuhan. Pagkatapos nilang nabautismuhan, at the same day, there were added unto them. So pagkatapos pala na sila ay sumampalataya, dito, pagkabautismo nila, doon sila na dagdag
sa kanila o sa grupo. Ngunit, dito po, di ba, makikita niyo po yung sequence. At dito sa 47, ang nagdadagdag dito naman, ang Diyos o ang Panginoon, siya yung nagdadagdag sa iglesia sa mga maliligtas or everyday, yung mga maliligtas. Kaya nga ganyan yung kanyang ganyan yung kanyang sentence that daily such as should be saved. So idinagdag ng Panginoon sa iglesia yung bawat araw or mga liligtas bawat araw. Yan yung conclusion ng sumulat dito kung ano ang ginawa ng Diyos sa mga maliligtas everyday, dahil after na siya bumalik sa langit, merong pangangaral na nangyayari at may mga tumatanggap, may mga nangaligtas doon. So idinagdag sa iglesia, hindi po sila idinagdag sa iglesia na hindi mananampalataya, idinagdag sila sa iglesia upang maligtas. Walang ganyan. Katawan ni Kristo po yan ang iglesia, kaya yan po ay kalipunan ng mga ligtas na. Hindi ililigtas pa lang. Pero ang problema, hindi po nila naintindihan yung ligtas, kaligtasan. Ang kaligtasan po, mga kapatid, ligtas na ay hindi na mapuntang impyerno. Hindi po ibig sabihin na nandun na sa langit. Yes, yung mga nasa langit na, ligtas din yon. Pero may mga ligtas na kahit buhay pa ayon sa Biblia, na hindi na mapunta sa impyerno. At yan po ang mga katotohanan patungkol sa mga taong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. So palpak po itong sinasabi niya na ginawang instrumento ang relihiyon. Wala pong nakasulat sa mga binasa po natin. Sa unawa, sa bawat talata na ginamit, wala pa po. Panuorin pa natin. Tawag ni San Pablo na how great is the secret of our religion. Amen. At meron pa tayong karagdagan dito, Brother Edgar, na mababasa talaga natin na religion is a great help in every way, and it can bring us to eternal life. At tinanong mabasahin ang pahayag ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, chapter 4, verse 8. Ito ang nakasulat, kapatid. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. These words are worthwhile and should not be forgotten. Kita niyo mga kaibigan, no? Exercise is good for your body, but religion helps you in every way. Sabi nila, mga kapatid, hindi na kailangan. But sabi, Ayan, basahin na ulit natin. First Timothy. Ayan, no? Magkaiba talaga yung mga problema kung iba't ibang salin yung ginagamit, no? Is that First Timothy 4? Saan nga ba yun? First Timothy chapter 4. 4 ba yun? Okay, 4:8. Alright. Sabi po dito, for bodily exercise profited little, but godliness pa rin yung ginamit dito. Pero kung atin nga itong i-translate, try natin i-translate ito na religion. So, religion still is, ito po ay patungkol po sa, hindi po ito iglesia, kundi ito ay paniwala. Paniwala. O kaya mga, actually, ang tunay na kahulugan ng Triskeia po, mga kapatid, ay observance, ceremony, worshiping, yung mga gawang pangrelihiyon. Yung mga gawa para sa Diyos, yun po yung godliness. Sabi dito, profitable unto all things. This is exercise profited a little, no? Maliit lang ang pakinabang ng exercise, bodily exercise. Pero yung godliness, yung pamumuhay ng yung pamumuhay na banal, no? Kabanalan. Ito pong sabi sa Tagalog, is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Yan, no? So may pangako ito. Itong papalagay natin, paniniwala, okay? Paniniwala about sa Diyos, about sa Biblia, lahat about, this is about spiritual things, is profitable unto all things.
sabi dito, having promise of the life that now is, ngayon, and of that which is to come. So, from dito sa mundo hanggang sa darating na mga araw o kaya afterlife, meron pang pakinabang. Profitable unto all things. Eh dito na naman mga kapatid, mga kaibigan, wala na namang sinabi dito na patungkol po ito sa iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo. Ha? Wala nga rito, no? Tapos, iyan nga, sa mga paniniwala natin about spiritual things, meron nga itong promise of the life that now is, and then sa mga spiritual things, meron ganyan. Kasi kaya nga, kailangan nating mag-aral kung ano-ano ba itong mga spiritual things about godliness, kung paano tayo makatanggap ng buhay na walang hanggan. That is, afterlife natin dito sa mundo, meron pang afterlife at meron pang buhay na walang hanggan. Ayun po yung kaligtasan, eternal life. So wala pa rin dito, wala kang mababasa dito na ang iglesia ay ginawang instrument, cause of salvation upang magkakaroon ka ng kaligtasan. Wala pa rin. Naghihintay po kami, Sir Darwin. Ng salita ng Diyos helps you every way. And it promises life now and forever. So makaligtas talaga. Amen. Magkahatid sa atin. Meron siyang promise. Life now and forever. At sabi naman sa talatang bago nating binabasa, these words are worthwhile and should not be forgotten. Bakit nakalimot kayo nito? Akala ko, no? Kinakain nyo na ang salita ng Diyos. Araw-araw, meron isang kaibigan natin, Brother John, sabi niya, hindi nyo ba alam? Umaga, tanghali, at hanggang gabi, kinakain ko ang salita ng Diyos. No? Salamat na lang, meron tayong punto por punto, ma-reminded ang ating mga kaibigan sa mga turo na hindi naaayon, hindi nababatay sa banal na kasulatan. Right? Alright, so ano lang natin, gusto ko lang idagdag po ito mga kapatid. Makikita po natin dito sa talata na binasa natin na this is talking about spiritual things and physical things. Okay? So dito po sa bodily exercise, ito po yung physical things. Meron itong pakinabang pero maliit lang, 'di ba? Maganda po yung pangangatawan mo, yung kondisyon mo, maliit lang. Pero dito po sa godliness, ito nga po spiritual things. Sa spiritual things kasi, profitable unto all things, hindi lamang sa buhay dito sa mundo, pati na rin sa buhay sa eternity. Bakit? Kasi sa spiritual things, yan po yung pag-asa natin. Yan po, mga kapatid, ang pupuntahan ng lahat ng mga tao. Yan din po kung saan namamahala ang ating Panginoong Diyos. Spiritual things. So it does, at yan po natin matatagpuan talaga sa spiritual na mga bagay, spiritual things, paniniwala sa Diyos, paniniwala sa Biblia, sa Kanyang salita. Diyan po natin matatagpuan yung kaligtasan. Doon natin matutunan kung paano tayo maligtas. Kaya this is not about religion. This is not about iglesia na makapagliligtas. Wala po dito. Sige, tuloy. Father, ano po ba ang kahulugan ng relihiyon? So magandang follow-up question, no, Brother Edgar. Upang manawaan natin na maigi ang salitang relihiyon, punta tayo sa etymology sa salitang ito. From Latin word, tinatawag ito na religare, meaning to bind our relationship between God and humanity. Yan, yun po yung religare. Pero titingnan po natin muna dito po sa tingnan po natin dito sa Bible. Okay, sa Bible po tayo. Una, tingnan po natin dito sa Bible kung ano ba ang kahulugan ng religion. Okay? Yan. So, religare siya, etymology siya eh. Pero, tandaan po ninyo, ang una pong ang
original na lingwahe ng New Testament ay Greek po yan. Tsaka tinranslate po ni Jerome or may Bulgare or may Latin, tapos yan na po yung etymology from Latin, pero laliman pa natin, galing po yan sa Greek. Ito po mga kapatid, ang Greek, ito po ay sa dictionary. Sa dictionary, sabi dito, the belief in and worship of a superhuman controlling power, especially a personal god or gods. Meron pa po ditong a particular system of faith and worship, a pursuit or interest to which someone ascribes supreme importance. Yan po yung meaning ng dictionary. Okay? So, a belief in and worship of a superhuman controlling power or God. May paniniwala daw sa Diyos. Yan yung about sa paniniwala. So, ano pa? Tingnan pa nga natin dito. Religion. Okay, tingnan pa natin kung meron pa po tayo makikita dito na ano. Ayan, sa Wikipedia, religion, ang sabi dito is a social cultural system of designated behaviors and practices, morals, worldviews, texts, sanctified places, prophecies, ethics, or organizations that relates humanity to supernatural. No, ganyan lamang po yung religion, mga kapatid, no? Parang mga paniniwala. Okay. So here, tingnan pa natin sa religion po sa Greek, ito naman yung nakasulat talaga sa Greek. Ayan, ito po yung Greek 2356. Triskeia po ang Greek word ng religion. At yan po ang sabi dito from a derivative of Greek 2357, ceremonial observance, religion, worshiping. So ito po talaga ay patungkol sa mga gawang pang-spiritual, pang-relihiyoso. Yan po ang ibig sabihin ng reliyon. Ngayon, ang kanyang ginawang kahulugan po ay patungkol naman yun sa religare daw. Okay, tingnan po natin yung religare, dito. Ayon po sa Wikipedia, yung religare, ang sabi, favor derivation from religare, bind, connect, probably from a prefix religare, re, which is again, plus ligare, or to reconnect. Ayan po yung kahulugan ng modern scholars, si Tom Harford saka Joseph Campbell. At ito po, ginawa rin itong prominent ni Augustine. Okay, tandaan niyo po, ang religion daw is to reconnect. So, this is not about church. Hindi po ito iglesia. Religion po ito. Kaya, ito, intindihin natin yung kanyang kahulugan, saka magbigay tayo ng punto. Ano nga ba yon? Meaning to bind our relationship between God and humanity. Okay, to bind our relationship with God, back to God daw, with humanity, with human being. So, ang ibig sabihin ng religion or religare is to connect back yung relationship na naputol dahil po sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. Ang religion is to bind back or to reconnect or to to restore. Yun po ang ibig sabihin ng religion. Para maibalik daw to. Remember po, to bind back. Ngayon, ang tanong, nakabalik ba tayo? Dahil sa iglesia o relihiyon, tayo ba ay nakakonek? Sige, patunayan pa natin yan dahil again, ang religion o religare is to connect pa lang. Hindi po sinabing na-connect ka na. That is to connect. Kaya ang mga tao, meron silang paniniwala sa Diyos, meron silang mga gawa na panrelihiyon, pang-spiritual na mga gawa, para sila raw ay makonek sa Diyos. Yun nga yung relihiyon eh. Maraming tao may relihiyon kasi nga gusto nilang maibalik sila, mga gawa ng tao upang maibalik sila sa Diyos. Pero ang tanong kung naibalik ba, nakakonek ba? Hindi po kayo makakonek
kung kayo po ay ang inyong instrumento sa pag-connect sa Diyos ay ang iglesia ninyo. Ito po patunayan natin, pero tingnan natin. Yung pakikinggan lang muna natin yung kanyang punto. Malapit na po tayo, 2 minutes. Ito. So it is about relationship. Kung sasabihin, It is about relationship daw. Okay, now, ito po, wala po tayong tutol na religare to connect, to reconnect our relationship, no, para maibalik tayo sa Diyos. Wala tayong tutol doon. Pero ang tanong kung paano ka makabalik, kung naibalik ka ba, kung ang instrumento mo ay iglesia mo, kasi ang religion is to reconnect, hindi po para makonek or nakonek ka na, hindi pa po. Kaya nga sa Biblia, yung nakita natin na observance, ceremonies, worshiping, yun yung mga gawa ng tao. They are hoping na maibalik sa Diyos sa kanilang mga gawang mabuti. Pero titingnan natin ang Biblia kung paano tayo makabalik sa Diyos. At kung paanong paraan ayon sa Biblia. Pero pakikinggan natin to. Magandang punto ito. Kaya nga, sinasabi namin, it is all about relationship. Kasi nga, puro kayo tutol sa relationship, pero yun naman pala ang inyong naiintindihan sa religare na it talks about relationship. Kaya nga yung mga born again, no, maraming mga mga evangelicals, Protestants, ang kanilang tinuturo hindi religion kundi relationship, relasyon. Pero tututulan nyo. Pero ang meaning para ng religion, relationship din pala. Pambihira, Padre Darwin. Paano nangyari po yon? Sige, pakinggan muna natin lahat ng punto niya. sabihin mo, okay lang walang reliyon. As long as meron tayong relasyon sa Panginoon. Hindi natin lubos na unawaan. Yeah. Ang kahulugan pala, the exact meaning of religion is our relationship between God and humanity. The relationship... Mali po. Hindi po. Wala pong sinabi doon na our relationship. Wala po. Walang relationship, Sir Darwin, doon. Wala pong relationship. Walang nabanggit na relationship doon. Ang nabanggit doon, yung pakikipagrelasyon pa lang kasi, sabi daw dito, bind, kaya nga sabi to reconnect, yan po yung nakasabi dyan, to reconnect. Walang relationship dyan. Pag may relasyon ka na sa Diyos, ibig sabihin, nakakonect ka na. Pero pag to reconnect pa lang, wala pa. To reconnect pa nga Pero pag may relasyon na, nakakonect ka na. Kaya kailangan talaga yung relasyon, dahil nakakonect ka na, kung may relasyon ka sa Diyos. Kung wala kang relasyon, edi kailangan mong ma-reconnect. Simple lang naman na logic yun, Padre Darwin. Paano hindi mo yan maiintindihan? Kaya kung wala ka pang relasyon sa Diyos, kailangan mo pang ma-reconnect. Pero pag may relasyon ka na, nakakonect ka na. Kaya mas maganda yung relasyon dahil nakakonect ka na kaysa relihiyon na to reconnect pa lang. Okay? So, eto. Ano pa yung kanyang punto? Of God and humanity. Yun po ang tunay na kahulugan ng relihiyon. Kung sasabihin mo na ang relasyon ang pinaka-importante, therefore, religion is the most important one. Kung ating unawain maigi ang kahulugan nito. Kaya nga, si Apostol Santiago, Brother Edgar at Brother Jando, meron siyang sinasabi patungkol sa dalisay na reliyon na hindi lang may relasyon sa Diyos, meron din tayong relasyon sa kapwa natin. Ating basahin muna ang pahayag ni Apostol Santiago sa chapter 1, verse 27. Ito ang nakasulat. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. So, yun. Yan, no? So, malinaw po doon.
Okay, balik po natin para maintindihan ninyo yung binasa. Ayan, ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin, mga gawa nga yan Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili. Yun yung mga tinatawag na relihiyon na walang dungis sa harapan daw ng Diyos, yung mga gawang ito na dapat itong gawin. Kaya ang relihiyon po, mga gawang mabuti. Ayan ang ibig sabihin doon. Kaya ang tanong, kung yung mga gawang mabuti, kung ito bang pagdalaw sa mga ulila, mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingat na walang dungis ang iyong sarili, yan ba yung makapagliligtas sa'yo? Yan ba ay iglesia? Hindi rin. Kaya ang relihiyon po, again, triskea, mga gawang mabuti. Gawang panrelihiyon, pang-espiritual, na gagawin ng tao, nagbabakasakali ang tao na maabot niya ang Diyos, maibalik yung sarili niya sa Diyos upang magkaroon siya ng relasyon. Pero palpak po ang tao. Palpak ang tao dahil ayon po sa Romans. Tingnan po natin dito po sa Romans chapter 3 verse number 23. Ano po ang nakasulat dito? For all have sinned and come short of the glory of God. Kaya kung ang iyong una sa lahat, mga gawa. Gawang mabuti tayo, yung binasa. Kung ang iyong mga gawang mabuti ay makapagparelasyon sa iyo sa Diyos, makabalik ka sa Diyos sa pamamagitan doon, pambihira mga kapatid. Ang sabi po dito, for all have sinned and come short of the glory of God. Kung yan po ang ibig sabihin ng relihiyon. Now, ngayon, kung ang relihiyon naman ay iglesia, lalo na. Kasi po, yung mga ginawang dalisay na relihiyon doon, nagagawa niyo ba yan? Always. Lahat tayo nagkasala, kaya we come short of the glory of God. Napu-fall short po tayo. Tayo po talaga ay napu-fall short. Kaya walang makabalik sa Diyos sa pamamagitan ng relihiyon na gawang mabuti o kaya iglesia man, hindi po ganyan. Kaya nga yung binasa natin kanina, ito yung tunay na daan papunta pabalik sa Ama. Sabi dito, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me, sa pamamagitan ko. Hindi niya sinabi pamamagitan ng relihiyon, pamamagitan ng iglesia. Walang ganyan sinabi ang Panginoon Jesucristo. Now, ito po ang turo. Ito, last na punto, mga kapatid. Ang turo ng Apostol Pablo, kung paano at ano ang paraan kung tayo po ay naibalik, to reconnect, para maibalik tayo sa Diyos. Ano po ang nakasulat dito sa Roma 5, mga kapatid? Verse number 10, tatagalogin natin para maintindihan ito ni Sir Padre Darwin. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, tayo noon, nung makasalanan pa tayo, itong audience, mga banal sa Roma na sinulatan ng Apostol Pablo kasama sarili niya, tayo'y mga kaaway. Sabi dito, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Tingnan niyo po. Doon tayo pinapakikasundo na ibalik. Yun na po yung word na reconnect. Hindi pala sa iglesia ninyo o mga gawa ninyo. Hindi po ganun. Hindi po turo yan. Walang problema kung ang kahulugan ng religion ay to reconnect. To reconnect pa lang. Pero hindi po reconnected. Na nakakonect ka na. Hindi po. Pero dito, pinapakipagsundo pala ang mga apostol at saka yung mga tinuruan nila, pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayong nangagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay, mga kapatid. Ayan napakalinaw na itinuturo. Kaya yun, tama yun na relasyon. Ano yung relasyon, mga kapatid? Para maibalik tayo sa Diyos, yung relasyon na naputol, maibalik tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang tinataas namin dito ang Panginoong Hesukristo.
Ang tinataas namin dito ang anak ng Diyos na siyang namatay, inilibing at nabuhay maguli upang ikaw at ako ay maibalik tayo sa Diyos. Yan lang ang tanging paraan na ipinapahayag. Hindi po yung relihiyon ninyo. Hindi po yung mga gawa ninyo. Hindi po yung iglesia ninyo. Ang bihira, pagpasok ng iglesia ninyo, makunik ka sa Diyos. Paanong paraan? Totoo ba na nakunik ba talaga kayo? Yung mga gawa, nagawa niyo ba yon? Yung sinabi doon? Dalisay na relihiyon yon. Yung pagbisita sa mga babaeng bao, pag nasa kapighatian, at ingatang walang dungis ang sarili. Nagawa ba ninyo? Walang dungis. Kung hindi mo magagawa yan, kailangan mo ang Panginoong Hesukristo para siya po yung magdadala sa iyo papunta sa Diyos. Ito pa, may iba pang talata. Ito, last na talata, tingnan pa natin Ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ang makapag-ano natin. Tingnan natin. Okay, 121 ng Colosas. Ano pa nakasulat sa 121 ng Colosas? Ito, basahin po ninyo, Pati Darwin. Mga gawang mabuti makapag-connect sa Diyos. Pambihira yan, wala yan sa Biblia, hindi yan itinuturo ng mga apostol. At kayo, ng nakaraang panahon, ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masama. Gayon may pinapakipagsundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman. Sa pamamagitan ng kamatayan, ganun pa rin, mga kaibigan, mga kababayan Katoliko. Wag po kayong maniniwala na sa pamamagitan ng inyong iglesia, kayo po ay makunik sa Diyos. Hindi po ganun. Huwag kayong maniniwala na sa inyong mga gawang mabuti, kung anong mabuting gawa ba yan, makukunik kayo sa Diyos. Hindi po ganyan. Ang paraan sa Biblia ay wala ng ibang makabalik sa Ama, kundi sa pamamagitan ng Panginoon Hesukristo, at isa lamang ang daan. Siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. At ang sabi pa, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, yun po ang ginawang paraan upang makikipagsundo tayo sa Diyos dahil tayo'y nahiwalay dati, pero because of the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng pakikipagsundo o reconciliation. Yan po ang tunay na aral sa Biblia. Kaya I'm sorry, palpak po, Sir Darwin, ang inyong pinapangaral na relihiyon nyo makapagliligtas. Sa Biblia, gawang mabuti, gawang pangrelihiyon, yung religion. Iyon po yung meaning, mga gawang pang-spiritual, yung para sa Diyos, no? Mga spiritual things. Hindi po yun makapag-pakisasundo or maipabalik tayo sa Diyos, makapag-relasyon sa Diyos. Hindi po yun yung paraan. Kung ang iyong relihiyon ay, ang meaning po ay iglesia, lalo na napagipag-membro, dahil ang dami pong membro po ninyo dyan. Kung membro ninyo ay nakipagsundo na, tingnan niyo po ang membro ninyo dyan. Kaya ang isa lamang ang paraan, ang Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang katawan, sa kanyang kamatayan, pinakipagkasundo ang mga tao, tayo, doon sa Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun yung kaligtasan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ay hayag na hayag po ang katotohanan, at huwag po kayong bastang maniwala sa kung sino man o anumang itinuturo. Ito po ang katotohanan na inyong narinig ngayon. Nawa po ay maliwanagan po kayo at naisip-isip at timbang-timbang po ninyo ang ating mga pinagsasabi ngayon. At God bless po. Maraming salamat. Kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-message sa atin. At meron din po tayong account sa Facebook, saka page po natin. May number po tayo kung meron po kayong katanungan at meron kaming maitutulong sa iyo. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.